Mapagpalang araw po sa inyong lahat and welcome back po muli sa ating munting channel. Magandang topic po pag-uusapan po dito ni Christian Esguerra po at ni Senator Tito Sotto patungkol dito sa budget, no, na putok sa social media, ang 142.7 billion kung saan ba napunta. At yun nga, kitang-kita yung mga flood control, di ba? Nagamit ba to o nabulsa lang? Ito po yung mga i-reveal dito, no? At may sasabihin at aaminin po dito ang ating butihing senador na na sila po ang nagbunyag dito sa ating presidente kung bakit gano'n na lang kagalit nung nagsalita ang ating presidente doon sa SONA. At mahiya naman kayo, di ba? Ang daming tinamaan po dito, lalong-lalo na yung nasa likod po, no? Ito po, panoorin po natin at maganda po yung pag-uusap po dito, no? Yung interview po dito ni Idol Christian Esguerra dito po kay Senator Tito Sotto po. Okay, magandang gabi po muli sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa part 2 ng ating live doubleheader ngayong gabi. Sa puntong ito, makakasama po natin ay ang bagong talaga bilang Senate Minority Floor Leader. Of course, I think siya yung pinaka-veteranong senador ngayon, the most senior. And he used to serve as Senate President and of course, naging Majority Leader din po siya. And ngayon po, sa 20th Congress, he is the Senate Minority Floor Leader. I'd like to welcome again to our program si Senator Tito Sotto. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Salamat, my pleasure. Magandang gabi, Christian, at magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng Facts First. Thank you. Ano ito? I've been through this road before. I was minority leader. Oh, tama, before. Senate presidency of Frank Rilon. Noon, kami nila Senator Pimentel yung natanggal sa pwesto. Yeah. Kami nakaupo nun eh. Nene was Senate President, I was Majority Leader after the impeachment of ERAP, and then Senator Rilon became Senate President. Lauren became Majority Leader and I was Minority Leader. So, medyo kabisado ko yung trabaho. Tama na ba? Kayo yung pinaka-senior dyan ngayon? Yes. Ako lang ang na-elect noong 1992. And the only one elected 5 times. Okay. I don't know whether congratulations are in order dahil you were gunning for the Senate presidency. Pero how do you feel about this? Kayo yung minority leader ulit? Well, actually, my colleagues were the one gunning for the Senate presidency for me. Ako naman sabi ko sa kanila, tatanggapin ko if we get the 13 votes. Hindi naman ako yung nagtatawag or kumakausap sa mga kasama namin. Hindi naman. So, okay lang. It's always part of the Senate leadership. It's nothing new to me, whether you make it or not. Sometimes yung mga pinagtatalunan namin, mga committee chairmanships, ganun eh. Pero you roll with the punches, so to speak. Okay. Pag-usapan natin dito sa itong draft resolution na pinapaikot daw. Pumirma na po ba kayo dito and ano ba talaga yung gusto mangyari ng resolution na ito sa impeachment? It's not exactly saying that we should push through. Bali ito naisingit lang muna itong isa regarding sa impeachment ni VP Sara, pero mas mahabang pag-uusapan nila yung patungkol doon nga sa budget na masyadong viral ngayon. Through with the impeachment trial. The draft resolution initiated by Senator Francis Pangilinan, Senator Risa Ontiveros, and Senator Bam Aquino, which I signed. Yes, I did agree with it. Is yung retroactive effect nitong Supreme Court decision. Kasi lumalabas dito sa sinasabi nila dito yung it was regarding the fairness of the fairness principle and the doctrine of operative facts in judicial proceedings. Like for example, itong sinasabi ngayon na yung proseso ay dapat dumaan sa process nung
option 1 and option 2 doon sa konstitusyon. Ngayon yung sinasabi yan, samantalang nung panahon nung in-impeach si ERAP, walang ganun. Sa prayer na finorward ni Senator Villar yung sa prayer ng opening niya, finorward yung articles of impeachment. Pagdating kay Justice Corona, it was 1/3 na nakapirma. And it was forwarded kahit na nag-hearing pa yung Committee on Justice. So it was the third option that was used. And in this case, it is the third option. Sa nakita namin. So, pag sinabi mo ngayon na hindi yan dapat, at may bagong decision na Supreme Court, may bago silang interpretasyon ng konstitusyon, na parang ina-amenda nila yung konstitusyon. Ano ba ibig sabihin natin yan? Hindi pwedeng retroactive Ba't ko sinasabing hindi pwedeng retroactive? Kasi ipinipilit nila na hindi pa raw nag-convene yung impeachment court. Nag-convene na Bago nag-decision ng Supreme Court February 5, pinrasmit yung articles of impeachment. Pagdating ng June 3, nag-convene sila sa impeachment court, nagpadala ng mga summons. Naka-robe nga sila, naalala mo? Yeah. Nag-convene sila ng robe, nagdebate sila ron. May mga motion sila at may mga pinag-usapan silang remand and all. Anong tawag mo doon? Paano ngayong sasabihin mo na kailangan retroactive to? Hindi pwede. Kung retroactive to, paano? So, hindi dapat natanggal si ERAP. Dahil mali pala. Si Justice Corona, not guilty pala. Kawawa naman yung tao, patay na. Pero sir, I'm not in favor of, let's say, going to impeachment or not going to impeachment. I'm just looking at the facts and I want the Constitution followed. I'm following the thinking na, teka muna, maayos ba ang interpretasyon ng Supreme Court or ng Constitution ng Supreme Court? Yun ang point ko. Kaya ako sumama dito sa resolution nito. Christian? So, linawin ko lang po yung gusto mangyari na resolution. So, irerespeto yung Supreme Court decision, pero magte-take effect siya prospectively. Hindi dito sa kasalukuyang impeachment case. Correct. Ganon ang sinasabi nitong itong resolution na to na sinasangayunan ko. So, in effect, gusto nyo matuloy yung proseso? Dahil nasimulan na naman Hindi po ba? Oo, dapat kasi. Meron kasing mga tinatawag na flaws sa nakita namin. Kasi pinag-uusapan namin to. And I don't know if you were already told that in a caucus, the Senate decided that August 6, we will allow someone who is willing to do it, who wants to do it, to file a motion regarding this particular articles of impeachment and the Supreme Court, based on the Supreme Court decision. Sana mga kababayan, itong darating na August 6, talagang maganda yung mapag-usapan dito sa Senado, no? Sana matuloy po itong impeachment po ni VP Sara, nang sa ganun maipaliwanag niya rin sa side niya kung ano ba talaga ang nangyari dun sa pondo. At marami rin naman nag-aabang dito na mga kababayan po natin, taong bayan, kasi pera po ng taong bayan yan, wala silang pera dyan, no? Kaya dapat mapag-usapan to para malaman natin ng lahat, no, ng tao sa Pilipinas, kahit yung mga OFW natin, kung paano ba gastusin o saan ba napupunta yung talagang budget, kung sa tamang paggastos ba napupunta or napupunta lang sa wala, 'di ba? Mas maganda mapag-usapan to para na sa ganon at kung may gagawa uli ng mga ibang mga kalokohan, magdadalawang isip na kasi talagang pag-uusapan at pag-uusapan, wala silang lusot. So, pinag-aaralan na namin to. Ako, pinag-aaralan ko na. Binabasa ko na yung 187 pages ng Supreme Court. At meron akong medyo hindi ako nagustuhan doon sa decision na sinasabi ni Justice Leonen. Meron siyang particularly, sinabi niya na the 3 complaints were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Mukhang unfamiliar si Justice Leonen sa rules ng Kongreso, which is found in the Constitution. So, gusto ba niya amendahin din to? Kasi what I'm saying is this,
there was no adjournment sine die. So if there is no adjournment sine die of the 19th Congress, when we adjourned for a break in February 5, there was no archive. Wala naman na-archive eh. Doon sa House, walang na-archive. Kung may na-archive yan, isipin mo, pag nag-break kami ng September, archive na lahat na naka-pending. Yeah. O ang ibig sabihin niya, pagdating ng December break, archive na lahat, mag-pre-refile ka na manibago. Walang na-archive noong February 5. So, apparently, he's not familiar with the rules of Congress, which is not, when they are never archived. Anything that has been filed and been discussed are never archived until adjournment sine die, which comes in the death of the Congress. The death of the 19th Congress, which was practically June 13 of 2025. So, tsaka, issue nila yun mo. Hindi ba? Ay, dapat pag-usapan namin to. Hindi, tsaka hindi po ba yung, yung third mode of impeachment na nagawa siya bago bago natapos yung session on Feb 5 at na-transmit sa Senado? Hindi po ba? Yes, exactly. Because as a matter of fact, 4:15 p.m. natanggap ng office ni Senator Escudero o the Senate President then yung articles of impeachment. Nag-adjourn sila nung alas 7 pa ng gabi. As a matter of, well, sa tingin ko, dapat nun tinake up nila pinag-usapan nila even just for the record to refer it to the Committee on Rules. But they did it in June 3. Wala pa naman Supreme Court noong June 3. That's why Opo, no? Bali kasi buti na lang nanalo po itong si Senator Tito Soto at saka si Senator Ping Lacson na ibalik po sila dito sa 20th Congress, 20th Senate na po, no? Bali maganda po yan kasi malaki yung part talaga nila sa Senado, no? Mga veterano po ito at parehas ang laban. Kaya yung nawala silang dalawa, nagkaroon po ng mga hocus-pocus po dyan sa Senado, no? Lalo na ditong si Chis Escudero, na siya po ngayon ang Senate President, na talagang viral na viral siya sa social media talaga ngayon, na talagang nasisilipan siya sa lahat ng mga mali niya. No? Dito lang sa impeachment ni BP Sara na siya ang talagang dito may pakana kung bakit nauudlot ang impeachment. At maraming taong bayan ang nag-iintay po dito sa impeachment na to. Pero walang nangyari, no? Hindi na ipaliwanag o parang ayaw ipapaliwanag sa taong bayan kung saan po ba napupunta yung mga taxes natin. Diba? And then, pangalawang issue niya ni Chis Escudero, dito nga po sa budget po na napakalaki, no? Pag-uusapan din po nila, kaya pala double-headed tong topic dito ni Christian Esguerra. Isa po yung sa impeachment, pangalawa yung sa budget nga po. At kung bakit gano'n na lang din kagalit sa SONA itong ating presidente, no, na nagsalita ng mahiya naman kayo, na tamang-tama talaga sa likuran niya, no? Patuloy po natin. Convince sila. Yung 3 complaints na sinasabi ni Justice Leone na na-archive was done dahil hindi na pag-uusapan yung 1, 2, 3 complaints, nilagay nila sa archive February 6. But it does not archive anything even before the adjournment. Yun ang maliwanag. And we hold the records to that. Kaya sabi ko nga, mukhang he's unfamiliar with the rules of Congress. Okay. Ano po ba nakikita yung implications nitong Supreme Court ruling kung hindi mabago at sundin ng inyong mga kasama sa Senado, majority of the Senate? Ano magiging epekto niya sa Senado as an institution, as an impeachment? Sa bansa. Ang tingin ko, yung implikasyon nito sa bansa. Wala na tayong may impeach. Tama. Yun ang parang gusto nilang palabasin, no? Wala nang mai-impeach, kaya gagawa na sila ng kung ano man yung gusto nilang gawin. Kasi wala nang mai-impeach, wala nang pwedeng kasuhan, 'di ba? O imbestigahan. Kasi pag sa investigasyon at open sa tao, talagang mahuhuli talaga kung may mga ginagawang anomalya. Lalong-lalo na sa pera, no? Sa pera ng taong bayan. Yun yung gusto nilang mangyari. Takpan yan.
Sila lang ang may alam. Buti na lang, dito yung dalawang senador natin na nanalo. Ito nga si Senator Tito Soto at ito nga po si Senator Ping Lacson, no? Na sila yung kumikilos ngayon para mabuksan yung lahat ng kamalian na nangyayari ngayon dito sa Senado. Kasi ano yan kampi-kampihan yan 'di ba? So bali ang daming sumang-ayon kay Chis Escudero dahil talaga doon nga sa 142.7 billion, no, na kinuwang budget. At bibigyan niya ng mga project, yung mga siguro boboto sa kanya para maging Senate President siya uli, na ngayon naman nanalo talaga siya. Ganun ang ginawa niya. At ibinigay yung mga gustong project at pati pondo sa mga senador na boboto sa kanya. Kaya ang daming bumoto sa kanya, kaya siya ngayon ang nakaupo uli ngayon, no? So pag ito hindi natin binantayan, talagang gagawa talaga ng lahat na lang pagkakapirahan. Yun ang mahirap, no? Sa mga ganitong mga taong nakaupo. Dapat talaga may pakialam po tayong lahat yan dahil pera po rin natin ang ginagalaw nila dyan. Hindi na natin sila may impeach pag nagkamali sila, yung mga justices o yung presidente, vice-presidente, ombudsman, kung sino man yung dapat, yung mga COMELEC. Ito, yung Supreme Court ngayon, hindi na mai-impeach yan sa ganitong decision niya na hindi na i-impeach si BP Sara, no? Para na sa ganun, kung sila magkakaroon ng hocus-pocus din dyan, wala nang impeachment, no? Hindi na sila mahahatulan o maiimbestigahan. So maling-mali ang batas dito sa Pilipinas, no? Kaya dapat din talaga kumilos ng taong bayan, no? May mamuno lang din talaga na talagang matindi. Yari silang lahat diyan. Members, wala na tayo pwedeng ma-impeach. Doon sa sinasabi niyan pag sinunod natin to. Saksakan na ng hirap pag-impeach. Susundin mo yung 1 and 2 pag meron kung pag may sinabi doon na hindi due process, wala na due process. We'll get the chance to explain all this in plenary. At pinaghahandaan ko ito So makikita nyo na hihirap na. Kasi itong Supreme Court decision na to practically removes option 3 which was done. 1/3 nakapirme. Mahigit 1/3 yung nakapirma Yun na sinasabi ng konstitusyon Aba, hindi na magagamit yan. Ang ibig sabihin yan mahihirapan na tayo. Ito, bigyan kita example Pagpalagay mo si ombudsman gustong i-impeach. Ako ngayon, may magpa-file ng impeachment. Bago mag-file itong impeachment ako congressman, kaibigan ko si ombudsman, magpa-file na rin ako ng impeachment muna. Yung walang kakwenta-kwentang impeachment. O bali wala na yung pangalawa mong impeachment. Dahil nauna ko Ganun yun ang effect nito Ito nga yung unang pinirevent na, diba, ng previous Supreme Court decisions po Sorry? Diba ito nga precisely yung pinirevent ng previous Supreme Court decisions. Yung magpa-file ka ng bogus complaint para lang ma-activate yung 1-year bar. Diba? Correct. At saka kaya merong isa kasing hindi again, I don't know kung sino sa kanila ang hindi nakakaalam nun. Siguro naman mga constitutionalist ka naman siguro bago ka na-appoint sa Supreme Court yung 1/3, yung number 3 option, yung third option, kaya nilagay yun kung pag binasa mo yung constitution, yung mga records of journal nung 1987 Constitution, nung ginagawa yan, pinopose ni Christian Monsudian nung araw, is para madali, para mabilis. Kung nagluluko yung Vice Presidente o nagluluko yung Ombudsman, 1/3 lang na nakapirmang congressman, pwede mo nang isubmit yung articles of impeachment. Madaliin mo. Bakit? Makakaperwisyo pa sa bansa. O pagpalagay mo, example lang baka yung mga medyo hindi maganda ang tubo ng dila dyan, sasabihin, ibang sinasabi ko Pagpalagay mo yung presidente, nakipag-deal sa China, nakikipag-deal sa China ngayon, ibebenta ka sa China, paano gagawin ninyo? Di ba? Impeach yung agad. Kaya binilisan yan.
Di tanungin nila yung mga author sa old constitution, sila Ascuna, sila Bunsod. Kaya inilagay yung 1/3 na yon para hindi na makaperwisyo itong impeachable officer na ito, kaya kailangan mabilis ang articles of impeachment. That's the reason the third option is there. Now, this Supreme Court decision, based on my readings, mabubura na yun. Doon na lang sa 1-2 options, which is very difficult and very easy to dismantle. Ganun na, Christian, ang reading ko. Puntahan natin yung realidad dyan po sa Senado, no? Kasi open secret naman to, no? Marami kayong mga colleagues dyan, nagigil talagang hindi matuloy yung impeachment trial. So ito na yung kanilang pinakadahilan, di ba? And nadidinig natin lately, sinasabi, we have to follow the Supreme Court, we have to abide by the ruling, dahil rule of law, ganyan-ganyan. So far, ano po bang napupulsuhan ninyo dyan sa mga kasama ninyo? Nagkakaroon po ba ng traction itong resolution na ito? Na ituloy yung proceedings? Hindi ko masabi kung nagkakaroon ng traction, pero siguro naman pag napag-usapan na namin to lengthily sa floor para nakaririnig ng taong bayan ng usapan at hindi nakatago, pag napag-usapan na namin to, baka naman mayroong mga mamulat dyan na ang mangyari, imbis na magmadali kami, hintayin natin yung MR. Baka sakaling pag nag-review ang Supreme Court, baka magbago isip Di ba? Baka ma-realize nila, teka muna, mali pala yung interpretasyon natin ng ganito. O baka mistaken tayo rito. Baka sabihin nila, hindi, unanimous yan. Never nagkamali ang Supreme Court. Never nag-reverse. Hindi, we checked. Meron palang record sa Supreme Court na unanimous, nag-reverse So, okay. Ito ngayon ang question ko kung nagmamadali, sa mga nagmamadali na kasama ko. Paano kung dinesisyon na natin to next week? Sabihin nila, dismiss natin tong articles of impeachment kasi may Supreme Court decision. Nanalo sa boto sa amin, sa Senate yun. O the dismiss. Paglabas ng MR ng Supreme Court, nag-reverse. Anong gagawin namin ngayon? Paano? Hindi ba? Balik ulit. So, tuloy na rope. Yun ang pabigat. Hindi ba? Kasi unanimous Unanimous? Baka, for all you know, hindi kaya unanimous mistake? Ito rin isa kong naisip po, bilang epekto sa... May patama pa ng konti, no? Totoo naman Pera-pera talaga rin ang nangyayari dyan. Yun na nga nakita na nga no? Merong video na nakita kay Senate President kay Chis Escudero, November 30 ata yun, Bonifacio Day. Diba? Walang pasok holiday yun Pero pumunta siya dun sa sa Congress, no? Nakita siya sa CCTV. Kaya wala siyang lusot, may ebidensya. Kaya yun, mapag-uusapan din yun. Lalong-lalo na pag tinuloy talaga ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, no? Yung investigasyon dito sa sa budget. Sigurado, alam naman natin kung sino yung tao na yun, yung may pasimuno na yun. At maganda panoorin po yun sa susunod na topic po natin. Senado bilang isang impeachment court, dahil kayo po yung talagang merong sole power to try and decide impeachment cases, nag-acquire na kayo ng jurisdiction over the impeachment case At sinunod naman ng House in good faith, diba? Based on existing law, yung proseso na impeachment. Hindi ba pwedeng ilaban niya ng Senado kahit ganun po yung decision ng Supreme Court? Well, there are some of us who believe na pwede. Na dapat. Kasi binabasa ko rin doon sa decision, Kaso medyo ang mabigat nito, kukunti lang talaga yung senador ngayon na talagang pabor na ma-impeach si Sara, no? Pero mas marami yung mga nabigyan ng project nito ni Chis Escudero Kaya tiyak pipirma yan sa non-impeachment. Walang sinasabi yung decision na itigil namin. Pero yun ang effect, diba? Yun ang effect po Walang nakalagay doon Oo nga, walang nakalagay. Pero yun ang effect. Kasi sabi nila, immediately executory. Sinasabi nila na immediate, pero hindi final. Iba yung sa Supreme Court na final. Iba yung immediate na articles of impeachment, forthwith, immediate.
Yun ang interpreto, sabi nila, hindi, yung forfeit parang hindi immediate. Ngayon na sinabi ng immediate executory, pero hindi pa final, pinipilit naman ng iba ngayon, hindi, immediate daw eh. Akala ko ba iba, forfeit is immediate. Nako talaga. Sa madaling salita, ikinalulungkot ko. Pero pagka ayaw, may dahilan. Pagka gusto, may paraan. Tama. Yan ang pinakamasakit na katotohanan dito. Pero nga po, yung bigger issue rito kasi, I don't know whether you share this observation by many, mas pinapahirap yung proseso para i-hold accountable ang mga pinakamatataas na opisyal ng bansa natin because of this Supreme Court decision. Diba yung accountability of public officials? Absolutely. I agree. Totoo yun. Hihirap talaga. Kaya sabi ko sa iyo, wala nang impeachment. Pag nangyari ito, wala nang impeachment. Believe me, wala nang mai-impeach yan. Saksakan na ng hirap eh. At saka daling i-dismantle. So far, ilang kayo nakalagda po muli dito sa resolution na ito? 4 po, ano? Tama? Hindi ko alam, pero kasi nung pirmahan ko yan, ang alam ko, wala, ilan lang sila. Francis, si Risa at si Bam pa lang ang nakapirma nung pumirma ko eh. So 4 kayo? 4 at the moment, I don't know kung nadagdagan. Yung bang minority bloc, boboto ba yan sa tingin niyo? Meron ba kayong pag-uusap? Well, your guess is as good as mine. I don't want to preempt any of my colleagues. Ayoko namang sabihin na ito, may tendency na ganito, ito may tendency na hindi naman. I'd rather not. I refuse to answer your question. Hindi kasi yun ang kakaiba dyan sa Senado, no? May 24 separate republics yan di ba? Totoo. Magkakaiba ng decision yan, especially for something as big as this. So, in that respect, pwede rin may makuha kayo from the majority, di ba? Kasi ganito na sinabi mo, with something as big as this, ito lang ang Supreme Court decision na something as big as this na walang oral arguments. Yun nga Hindi ba weird yun? Ang laki-laki ng issue, walang oral arguments Your word, not mine. Weird. Hindi ba? Weird Tsaka yun ang inisip ko rin hindi naman naglabas ng TRO when this petition was first filed. Tapos ngayong malapit na mag-reconvene ang Senate Impeachment Court, biglang lumabas yung decision at immediately executory. Diba? Void from the beginning yung articles of impeachment. Yung inisip ko, hindi naman sa kung hindi ba parang sampal ito sa Senado at saka sa House ng isang co-equal branch, kayo meron responsibility to try and decide, tapos yung House to initiate impeachment cases. I'd like to quote what Senator Frank Drilon, who was Senate President twice, sabi niya, the Supreme Court should leave the Senate alone. End of quote. I believe that. Okay. Separate body, di ba? Judiciary, okay. Sana huwag mawala ang tiwala ng ating mga kababayan sa judiciary. Sa Senado, gusto rin namin huwag mawala ang tiwala. Kaya pipilitin namin ibalik ang magandang reputasyon, integridad doon sa Senado. Pero yung Senado, okay, 3 equal branches of government, sabi ng Konstitusyon. Pero, pag impeachment court, hindi ka equal yun. Sole, di ba? S-O-L-E. Sole impeachment decision comes from that impeachment court. No? Okay. Sige, puntahan natin itong isang napakalaking issue rin po, nabasa ko lang sa balita na you would push for a Senate inquiry into the alleged insertion of magkano ba talaga? 142 billion po ba? Ito po yung kaninang sinasabi po natin na halos double-headed nga pala yung una yung sa impeachment tapos na yung pag-uusap nila. Ito yung sa insertion po, yung sa budget. O mas malaki pa? Hindi lang. Ito ganito figures na nakikita namin at this point. Again, as I said,
ito yung nakikita naming figures na ibinigay sa amin na nakikita namin. Si Senator Ping Lacson ang nag-umpisang binasa niya yung NEP, yung National Expenditure Program noong 2025 na sinabit noong 2024 sa House, na ang budget ng DPWH noong July, August, sinabit sa House, ang budget ng DPWH was 900 billion. Alright? Okay. 100 billion. Based on the figures seen by Senator Lacson, pagdating na maging GAB, General Appropriations Bill sa House, at ipinadala sa Senate, pagkatapos nilang ibalangkas, naging 825 billion ang budget ng DPWH. Ibig sabihin, nabawasan pa ng 75 billion. Na alam pa nga namin kung bakit sa napunta yung 75. Baka napunta rin sa mga ibang mga dapat na departamentong tulungan. Something to that effect. We're not sure yet about that. But we're sure about the figures. Alright? Ngayon, after the 825, pagdating sa Senate, naging 1,125 billion ang budget ng DPWH. Pinalobo sa Senado. Lumobo sa Senado. 100 billion. Lumobo sa Senado. Okay? Nag-meeting sila ngayon sa BICAM. Hindi namin alam kung ano nangyari sa unang BICAM. Ang sinasabi sa akin ni Grace po, and I don't know if she will... Diyan po mga kababayan sa BICAM, diyan po nagkakaroon ng hocus-pocus. Lalo na yung small BICAM daw na tinatawag, na after mag-usap sa BICAM, in front of media, may small mag-move on yun sa small BICAM, na iilan lang yung taong matataas ang mag-uusap-usap nang hindi siya in public. Kaya ang nangyayari doon nagkakaroon ng hocus-pocus talaga. Dapat yan i-transparent nila yan. Naka-telecast yan. No, naka-live yan sa taong bayan dapat talaga. Para na sa ganun, walang itinatago. Kasi diyan talaga nagkakaroon ng paggawa ng pera eh. Admitted sa inyo, pero sinasabi niya sa akin, nahilo daw siya, wala raw siyang kinalaman doon. Okay? Dahil Nahilo? Nahilo daw siya. At dahil wala siyang kinalaman doon. O ngayon, pagdating nung small BICAM, diyan na nagkaroon ng mga pagkakaiba. As a matter of fact, based on the figures, nabawasan yung 300 billion ng 61 billion. Okay, yun ang istorya. As of now, yun ang istorya. Di Presidente, alam na yun ang istorya. So, there are issues there are projects there na hinold ng Presidente. Hindi niya pinare-release. Ginawa niyang FLR yung iba. Kasi nga, ganon. So, gusto namin maimbestigahan ano nangyari. Bakit nagkaganon? Ano yun? Ano yung nadagdag? Ano yung nangyari? Tama, dapat talaga maimbestigahan to. At alam ko, umpisa na to nila Senator Tito Soto tsaka ni Senator Ping Lacson. At mabuti talaga nanalo tong dalawa na to. Kasi sila yung mga veterano dyan. At nag-aalaga talaga ng Senado, no? Kasi ngayon medyo ang pangit ng image ng Senado no? Lalo na nung nawala silang dalawa. So ngayon maiayos ulito, lalo na't magkakaroon ng investigasyon at pinaiimbestiga to ng ating presidente kasi talagang garapalan na talaga ang pagnanakaw sa sa kaba ng bayan na naman ngayon, no? Dapat may managot talaga dito, hindi dapat nawala. Dapat may managot. Nangyari sa BICAM? Sino umattend sa BICAM? Yun naman gusto natin malaman para huwag maulit yan. At eto ngayon, pagpalagay mo, 100 billion, hindi 300 billion. Pero yun ang nakalagay sa figures sa total. O, palagay mo na.
Sino naglagay nun? At para saan? Sinong nakinabang nun? Sinong author na nagpasok nun? Sino ang nakialam doon? Yun ang gusto nating malaman. Kaya gusto natin Mahuhuli yan, basta susuportahan lang din talaga to ng presidente na at talagang tututukan tong investigasyon na to hanggang sa may mahuli. Dapat may mahuli kasi kung wala na namang mahuli dito at walang mapapanagot, magpapatuloy lang yung ganito, no? Grabe, dapat nga bitay talaga yan eh, no? Para wala na talagang mangialam ng pera ng kaban ng bayan, no? 100,000 pag napatunayan nagnakaw, bitay na agad, no? 100,000 pataas, bitay na agad. Kung sino mang government official yan, no? Mula presidente hanggang tanod, bitay. Kaya dapat ilabas na itong bitay na to pagdating sa mga korupsyon na yan, sa mga drug lord, at saka sa mga pumapatay. No? Yun yung tatlong major na yan. Doon lang i-focus yung bitay na yan, no? At 100,000 pababa ninakaw na ng isang government official, eh dapat makulong ng 20 years. No, tingnan na lang po natin kung may magnakaw pa ng ganyan, no? Dapat ilabas nila yan eh. Kasi kung wala silang ilalabas na katatakutan ng mga yan, eh magnanakaw at magnanakaw pa rin yan. Gagawa at gagawa pa rin ng pera yung mga yan, no? Pero dito pa lang sana may managot na, no? Sa missing sabungero, sana doon meron, at saka dito sa budget na to, no, sa flood control, no, sana may managot, talagang tutukan nila to, para na sa ganun eh mahiya naman sila sa taong bayan, no, pera ng taong bayan niya na nagpapakahirap magtrabaho para magbigay ng tax diyan. Ating imbestigahan para dito sa 2026 budget wag maulit. O sinabi pa nga ni Presidente, di ba? Don't touch my NEP. Gusto niyo mag-tweak ng konti. Okay, ako naniniwala ako doon. 1992 pa ako dyan. The NEP, the Next National Expenditure Program, is the budget of the President. Yeah, President's budget. Tweak ng konti doon, okay lang. Si tingin nyo, dapat dagdagan ng DepEd. Gusto nyo dagdagan ng konti ang PIDEA. Yung mga ganon, okay lang yun. Pero pagka masyadong malaki, inapektuhan ng DepEd, naapektuhan ang health. Pagkatapos, puro DPWH sa kinabang. Pagkatapos, ang daming flood control. Pagkatapos, ang daming flood. Hindi ba? Huwag nating hayaan yun. Kaya tama yung sabi ni Presidente. The NEP must remain as the NEP. That's his budget. Pag sumabit yan, siya sisisihin. Hindi yung pagka ginalaw mo na ng ginalaw. Pag sumabit yan, hindi ang Presidente sisisihin, kayo. Opo. Sir, i-clarify ko lang, no? So, hindi pala 142 billion lang yung insertion na pinag-uusapan natin. Magkano? 300 billion ba? So 300 far? billion yung naging budget ng DPWH. I'm not saying it's an insertion. Hindi, magkano yung insertions na nasisilip ninyo so far? Ang nakikita so far ay 142 billion. Na insertion. Okay. Oo, insertion. Satisfied ba kayo dito sa paliwanag ni Senate President Chis Escudero? Kasi nagpapareskon siya, dininay niya yan. Yan, maganda yan, no? Dapat talaga ipaliwanag ni Chis Escudero yung 142.7 billion. Grabe, no? Hindi million, ha? Billion, pera ng taong bayan yan. Wala silang pera dyan, no? Para pakialaman. Siguro Okay lang sana yung mga project na dinideclare nila, no? Kung lahat naman talaga napupunta doon. Pero ang masakit, di ba, 50% nawawala. Ang laki nun. pinakamaganda, harapin natin yung mga departamento. At malaman natin sa mga departamento na kausapin na pagka nag-hearing na tayo, nag-investigasyon na tayo, malalaman natin yon. Imbis na sinasabi ng Senate President, ganito, dapat tinanong ng media sa kanya, bakit nandun ba siya? Bakit niya? Nandun ba siya? Oo. Yun ang pinakamaganda Ewan ko, yung mga reporter hindi. Tama, no? Yung tanong pa lang na yun, actually nandun nga siya kasi sinabi niya may isang interview na inamin nga niya ni Chis Escudero, nandun siya sa BICAM. Kaya tiyak,
alam na. Iba tanong eh. Di ba tumaas ang kilay ni Senate President kung tanongin yun? Baka tumaas ang kilay niya nun. Ang pinakamaganda, imbis na sabi ni SP o sabi ni Majority Leader o sabi ni Minority Leader, pinakamaganda, tingnan natin yung ebidensya para malaman natin. Di ba? Tanungin natin yung DPWH. Tapos, meron ng mga na-release dyan. Ano pangalan ng kontratista? Ano pangalan ng kumpanya na nag-deliver na gumawa nito? Na gumawa niyan? Dapat lahat yung masagot ng direct to the point. Diba? Walang kawala talaga pagka inimbestigahan ka dyan. Dapat matuloy talaga tong investigasyon na to dahil pera talaga ng taong bayan yan, no? Kaya yung mga mahihirap, lalong naghihirap eh. At yung mga nakaupo sa pwesto na mayayaman na, gutom pa rin, no? Hindi pa nakukontento. Grabe, bilyon ang ninanakaw. Grabe. Diba? Sino yan? Anong ginawa? Saan napunta yung sinasabing insertion? Diba? Yun ang nakikita natin. Okay. Ano po ba yung likelihood na matutuloy itong investigasyon na isinusulong ninyo? Isa sa mga nadadawit dito yung mismong Senate President. Hindi naman basta Senate President na madadawit yan. Ang buong Senado madadawit yan. O, di lalo na. It's not kailangan harapin natin yan. Kailangan ituloy natin yan. Hindi po. Tama. We cannot sweep this under the rug. We will. Yan maganda, no? Talagang tututukan to nila Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson. Sigurado, magkakaalaman dito talaga kung sino talaga yung mga magnanakaw dyan. No? Dapat maparusahan talaga yan, makulong. Dapat ilabasan nila yung death penalty para sa mga corruption talaga eh. Drug lord at saka sa mga pumapatay eh. We'll have to go through the motions. Pag ginawang ilabas nila yan, dahil ang maglalabas niyan, sino pa? Siyempre, Kongreso. Tapos, pipirma rin dito sa Senado. Lahat dun, gumagawa ng anomalya. Paano nila ilalabas ang death penalty para sa mga korupsyon, di ba? Baka maubos sila. And really look into the heart of the matter. At malaman natin para hindi nga maulit. Pag hindi, mauulit yan. Yun ang mabigat. Kaya pinakamabuti niyan, nagkaroon na ng talagang... Tiyak mauulit yan. Kasi isipin ng mga ibang mga senador o congressman, nakalusot. Diba? Yung susunod niyan, 2026 budget. Maraming gagawa niyan. Kasi mga nakalusot yung iba eh. Diba? Ako rin, dapat meron ako. Diba? At ang masakit talagang bilyon-bilyon ang kinukuha, hindi milyon no? Talagang wala nang hiya talaga. Kawawa talagang taong bayan, Inquiry. Kailan niyo pa balak isulong? Gusto ng Presidente, remember, he said that. And he wanted to make sure, no? So aside siguro from the Senate investigation, magkakaroon niya ng investigasyon ang Executive Department. Na dapat naman, siguro yung ombudsman. Maganda dyan, makialam. Tama. So, yung Solgen. Sino dapat tutusan ng Presidente? Ito nga pala, sa tagal... Maganda to talaga, tutukan dito ni President Bongbong Marcos. Di ba? So, dapat tutukan niya to para hindi na maulit. Kasi kung yun sa zona, salita lang, at hindi bibigyan pansin o tututukan, wala, sayang lang yung sinabi niyang yun, no? Wala. So, dapat tutukan to. Kawawa naman talaga yung yung kaba ng bayan talaga. Mauubos lang sa wala. Ang dami sanang mabibili nating kagamitan ng pandigma niyan at saka yung mga kakalsadahan, mga tulay, at mga hospital. Dapat dyan napupunta yan eh. Kasi kailangan ng taong bayan yan. At pera ng taong bayan talaga yung pinakikialaman nila. So, dapat talaga matuloy po ito, no? Po ninyo sa politika, kayo yung pinaka-senior na senador dyan, no? Ano po ba sagot dun sa tanong na bakit paborito ng mga politiko yung flood control projects? Hindi magaling yan. Well, mula nung 1992 hanggang ngayon, kahit minsan, ni piso, hindi ako nagbibigay sa
nang hihingi sa aking mayor o governor o kahit sino ng flood control. Drainage, dredging, flood control, ayoko niyan. Bakit? Noon pa lang Nandiyan ang kurakot, hindi makikita Nasa ilalim Malalaman na lang pagka nagtag-ulan, kagaya ngayon, di ba? Nung nagbaha, di ba? Sobrang, dati ang baha gatuhod lang. Ngayon, dibdib na At hindi lang yun, no? Dati sa ibang probinsya, hindi nagbabaha. Ngayon, lahat na, buong Pilipinas na. Alam mo naman ng mga kasabay ko, puro big shot Blas Oakley, Neftali Gonzales, Ernie Maceda. Ang sinasabi nila sa akin, bata, hindi mo makikita yan kung ginawa o hindi. Mahirap i-audit. Dredging, flood control, anong ginawa mo? Paano kang nag-flood control? Ano ang tawag doon? Bukod sa dredging? Dredging. Meron pa isa Hindi mo lang mahinukay lagay. Di ba? Kasi daw, may uupa ng bako. O lagay mo, mga 10 milyon yung budget do sa isang particular area. Kukuha ng bako, magkano upa sa bako sa isang araw? Huhukay-hukay doon. Pag nandun yung may nakatingin na auditor, pag alis, wala na. Hihigtigil lilipat naman doon sa kabila yun. Di ba? Di ba mga kabayan, yan yung nakikita natin na parang may ginagawang hinuhukay dyan sa mga lugar natin, sa kalsada natin, tapos ang tagal matapos, di ba? Nandun yung mga gamit, nakatingga lang. So nangyayari, perwisyo na sa mga sasakyan, nagkakaroon ng mga traffic, di ba? Wala silang pakialam doon, yung mga government official na yan na alam natin na kumikickback talaga dyan. Eto na, mismong si Senator Tito Soto na veterano dyan sa Senado ang nagsasabi, di ba? Alam niya na lahat ng kalakaran dyan. Buti nga meron pa tayong mga natitirang senador na matitino. At sana talaga maimbestigahan at manalo ang investigasyon at makita at malaman kung sino talaga yung mga dorobo dyan, no? At sana maparusahan agad-agad. Sana tutukan at pukusan to ng ating presidente. Kickback. Madaling-madali ang kickback dyan. Pag flood control, dredging, drainage, ano ba yung isa? Meron pang isa. Road widening. Yung mga road, yung nagpapasemento ng kalye, yung mga ganon. Kung nagpapasemento ng kalye at talagang makita mo sinemento at at the very least yung kapal ng semento ay tama, maayos naman siguro naman yun. Pero oras na sinabi semento pagkatapos inaspalto. Di ba? Iba na ganun pagkatapos yung meron ako naalala nung araw na isa nga palang kinestyon namin, talagang nagkagulo, pinabawi namin yung pondo nun ano tawag doon sa gilid inaayos yung gilid ng kalsada? Road widening nga. Road widening? Road widening ba yun? Oo, yun yun. Hindi, merong road widening merong road, parang road widening. Walang road Sidewalk. Hindi. Road widening ang nakalagay ito sa Pero walang road. Walang road Hindi ba dapat yung road muna? May widen pero walang road. Parang naaalala ko, siguro panahon naman to ni Pinoy. Merong sa probinsya ata yun. Merong nagpagawa ng tulay. Papagawa doon ng tulay, no? Wala namang karsada lang, naniligyan ng parang tulay yung gilid. Yung gilid. Tapos wala namang ilalim. Grabe, no?
Saan napunta yung pera at wala namang tulay doon. Ginawa lang ng tulay pero wala namang ilalim, yung pinakakarsada lang. Talaga matatawa ka talaga pag nakita mo yung sa picture eh. Wala. Yung drainage, dredging, flood control, at saka yung slope protection. Naku. Ito mga kababayan, medyo pasensya na, medyo mahaba po yung video nila. Itong pinanonood natin. Pero marami po tayo dito matututunan at malalaman, no? At dapat talaga nakatutok po tayo dito dahil pera po natin yung pinag-uusapan dito, no? Kaya dapat may pakialam po tayo. Kaya dapat po mapanood po natin to lahat, no? Talagang at sana talaga matuloy yung investigasyon na to, no? Really? Marami pang i-reveal po dito at malalaman tayo, no? Patuloy lang po tayo. Grabe. Yun. Isa sinasabi ko. Ito, na-curious ako. Di ba nandun naman kayo sa SONA, hindi po ba? Umattend kayo na SONA, di ba? Kasi nung binanggit ng Pangulo, actually, that was one of the most important pronouncements that he made, no? Sabi niya, mahiya naman kayo. Talagang aminado siya din ng corruption sa flood control. Nung pinapanood ko kasi yung SONA, nagpalakpakan yung mga congressman, pati iba mga senador, no? Iba tumayo pa. Parang tumakbo sa isip ko, no? I don't know whether you agree with me. Sabi ko, parang ang dami ipokrito dito, no? Kasi, paano ba lumobo yung mga proyekto na yan? Di ba dahil din sa inyo? So, ba't parang bigla naging anti-corruption lahat, no? Siyempre, kailangan pumalakpak din, no? Kasi pagka naiiwan kang hindi ka pumapalakpak doon o tumayo, obvious ka, no? Guilty ka doon. Kaya, plastika na lang. Katinginan nga kami ni Senator Lacson eh. Anong pinag-usapan nyo? Nagkatinginan lang kami. Pero ang maganda, pagbaba ng presidente. Yun ang hindi nakita ng media at hindi narinig ng ibang tao. Ano? Yung kaming dalawa ni Senator Lacson, dinadaanan niya. The president made a wink. I understand what he meant. Kasi kauusap lang namin 3 days before, kasusumbong ko na sa kanya yung mga nangyari. Ayan, ni-reveal na ni Senator Tito Soto, no? Na talagang isinumbong niya yung mga nangyayaring yung mga corrupt na yan dito sa Senado. Hindi lang sa Senado, pati sa Congress. So, naintindihan ko yung wink niya na yun. Pagkatapos, sa banat niya kay Senator Lacson, parang, malakas ang palakpak mo, sabi niya. Malakas sabihin, alam niya na natuwa kami doon sa sinabi niya. Kasi alam niya totoo naman yun, aaminin ko naman. Kung hindi magalit na yung magagalit, nagsumbong naman talaga ako sa kanya. Pero dito, Tito Sen, ang laki ng babanggain nyo rito. Alam naman natin kung sino na yung pinatutungkulan po ni Senator Tito Soto, no? At alam naman po ng tao yan sa social media, wala na silang kawala dyan dahil hindi kagaya nung araw, walang YouTube, di ba? Walang FB, walang social media, sila lang. Pero ngayon, talagang gumagawa pa rin sila ng kalokohan talaga, no? Kahit lantad-lantaran na. Kaya dapat talaga may managot dyan sa nawawalang pondo na yan. Lalong-lalo na, kitang-kita natin, nung konting ulan lang, no? Sobrang baha na, yung flood control, nasa napunta. Sana talaga may managot. Pati ng presidente, kahit presidente siya. Kasi kongreso, tapos sinabi niya, pag hindi align doon sa NEP, sa NEP, yung inyong ipapasang budget, hindi ko aprubahan yan. Mapapanindigan kaya ng Pangulo yon. Kalaban niya rito, ilang daang mga kongresista, pati mga senador. Paninindigan niya yon at may kakampi siya. Pagdating siya sa party na yan, kakampi niya kami. Pati taong bayan. Meron siguro namang mga kasama kami na kakampi rin sa amin. Kakampi niya kami. At saka kami. Tsaka media, di ba? Pati mga vlogger, lahat, pati mamayang Pilipino talaga kasi may karapatan dyan eh. Lahat tayo may karapatan dyan kasi pera natin yan, mga taxes natin yung ginagalaw nila. Ako, at this point, sinasabi mo maraming babanggayin, baka kami, pag initan kami, babanatan kami ng mga basher, ng mga troll, ng mga kung sino-sino. I actually don't even care anymore. Bakit? Yun ang masarap ng matanda ka na pala.
at matanda ka na rin sa politika. Wala na akong dapat tanawin na utang ng loob ng kahit kanino. So kahit sino masagasaan namin doon, kami kasi na to. Basta gusto namin tumino ang takbo ng bansa. Gusto namin tumino ang takbo ng mapatino ang reputasyon ng Senado. So kahit kami magkabaon-baon dito, kami batuhin at patayin ng kung sino, wala kami pakialam na. At this point of our lives, nakita na namin lahat ito. Patinuin natin to. Hindi pa pwedeng ganyan. Matatakot kang banggain kung mabibigat yung mababangga mo. Nga po, actually, seriously, kailangan na talagang reformahin yung budget process, no? Kasi walang mangyayari sa bansa natin pag naritili tayong ganito, tapos ang hudikatura, ganyan. Pagkatapos ang kongreso, ganyan. Tama. Kailangan na forever nang mahirap yung mahirap pagka ganyan. Papalit-palit lang yan eh. Kaya nga nung isang araw, nung nag-uusap-usap din kami, sabi ko, mag-iingat tayo sa mga ginagawa natin, mag-iingat tayo sa mga desisyon natin. Dapat siguro maisip din ng mga ibang nasa hudikatura. Hindi araw-araw ikaw nakaupo dyan. Baka dumating ang araw, magamit sa iyo yan. Or gagamitin mo, hindi mo magamit ngayon dahil sa ginawa mong desisyon ng araw. Di ba? Parang ano yan eh. Yung kasabihan niyan na natutunan ko sa mga matatanda ng araw eh. Sabi nila, pag dumating ang mga ambaha, ang mga isda kakainin ng mga langgam. Pag nawala yung baha, yung langgam kakainin ng isda. Ganyan lang yan eh. Kaya mag-ingat sila. Mahiya naman sila. Tama si Presidente. Okay. Pagdating po rito sa reforma, sinusulong niya yung open bycam. Okay, can you talk about it? Kasi talagang yan ang... Ito, maganda po yan, yung open bycam na yan, na dapat talaga, yan ang ibatas nila. No? Wala nang mga private, kasi doon nagkakaroon talaga ng hocus-pocus, dagdag-bawas eh. Actually, hindi lang bawas, puro dagdag eh. Actually, bawas, kasi yung dagdag na yon, yung bawas, 50% sa kanila na. Medyo kaduda-duda, di ba? Ang tawag nga dyan, third chamber. Tapos meron pa palang small committee. So ano yung reformang gusto nyo mangyari? Doon sa small committee, nagkakaroon ng hocus-pocus, lalo na kung hindi ito ipapakita sa taong bayan. Kung ano yung nagiging pag-uusap nila. Ang nangyayari kasi, taon-taon, ito yung SOP Ang House, easily, hindi bababa ng 20 ang member ng BICAM. Lahat ng vice chairman nila at saka yung mga ibang may mga concerns sa mga iba't dapat ito, gusto member sila ng BICAM. So mag-a-attend yan, mga 20 plus yan. Sa Senate, usually, it will be the chairman of the Committee on Finance and all the vice chairmen. Regularly, mga 5 to 6 ang mga vice chairman. Nung araw panahon namin, 2-3 lang ang vice chairman eh. Pero lately, napansin ko dito mga nakaraang taon, 6-7 mga chairman, mga vice chairman. So, yun ang BICAM. Pagdating doon, ang ibig sabihin doon, madugo yun. Pagka mayroong consented, ganito, natatagalan yan. So kung wala namang masyadong pinag-uusapan at para wag gumulo ang usapan, walang masyadong pinagdidebatihan ng departamento, may magmo-motion lagi dyan. Taon-taon to may magmo-motion that we move into a smaller BICAM. Usually, taon-taon sa experience ko, ang smaller BICAM would be the chairman of the appropriations ng House at mga 3 o 4 na congressmen na pinaka mga senior nila doon. Ito na yung paliwanag ni Senator Tito Soto, no? Pagdating sa small BICAM. Sa finance. Appropriations. Sa Senate, yung chairman ng finance at about 2 or 3 other vice chairmen na kasama sa BICAM. Ganon regular yun. Pero pag naging small BICAM na yan, kung minsan merong hihirit na ganito, merong nahihirit na ganito, malalaman na lang namin sa ratification. Pero kung mabuo ang tiwala mo at matino yung chairman ng finance mo, pagdating ng ratification namin ay re-report out na sa Senate floor yung BICAM,
I-report niya kung ano nangyari, i-report niya kung ano nagbago, yung disagreeing provisions, ano ginawa. Okay yun. Makikita natin yun. Sometimes we interpolate, sometimes we don't, if we understand what happened. Yun ang nangyayari. Itong BICAM nitong 2025, hindi ko alam. Ang sinasabi nila, dalawa lang daw ang umattend ng small BICAM. So, dapat yan ang imbestigahan talaga. At itong 2025 na budget na to, no? Kasi obvious talaga na gagawa sila ng kaperahan dyan. At alam naman natin yung insertion na isiningit nga na 142.7 billion. Napakalaking pera nun, no? Yun po yung halos talaga, malungkot dito talaga, no? Na nakalusot. Pero dapat, itong investigasyon na mangyayari, magawa na ngayon, maumpisahan na, at tutukan to ng pati presidente natin, i-follow up para na sa ganun, malagot ang dapat malagot. Kasi huling-huli to sigurado to, lalo na itong si Senator Tito Soto tsaka Senator Ping Lacson ang mag-i-investigate dito. Mahuhuli talaga yan, huling-huli yan. BICAM. Sinasabi nila. So, without me having a personal knowledge about it, I would rather not until we find out the truth behind it at the proper time when investigate. So, pero kung gano'n ang mangyayari, talagang ang manifestation ang hindi maganda. Bakit? Pagdating daw sa ratification sa Senate, sabi ni Amy, sabi rin ni Grace sa akin, pagdating ng ratification sa Senate, may mga blanco. Ni-ratify nila, may blanco. O ang House may ni-ratify, may blanco. Pagkatapos, after daw, nung na-ratify nila, may nag-fill up. Gusto namin malaman, sino yung nag-fill up ng blanco? At bakit kayo nag-approve ng blanco? Bawal yon. Bawal di fill up ka after ratification. If you'll distinctly recall, when I was Senate President, may ginalaw ang House of Representatives under the then Speaker Glory Macapagal Arroyo, na after BICAM, after ratification, may gumalaw na 75 billion. Hindi ko pinirmahan. Lahat ng braso ginamit sa akin, hindi ko pinirmahan. Hanggang nagsumbong ako kay President Duterte. Sabi ko, di ko pinirmahan to, sir. Sabi niya, bakit? Kako, ginawa, may 75, bibigay ko sa ito, yung kopya. Until I got him to veto it. I asked him to veto it. If you veto it, I will sign it, sabi ko. So, if you will look into the records of the Senate, from the time of Quezon up to now, there is only one budget, only one GAA in the history of the Philippines that has an annotation of the Senate President, and that was mine. That was my nilagay ko kung ano yung mga hindi dapat at kung ano yung lahat makita mo ng budget yan, nakapirma lang sila. Senate President saka Speaker, tapos pipirma ng Presidente. Ito may annotation ko. Pero ayokong payagan yung gano'n. Hindi pa pwede yun. Pero dito, paano nyo i-cure yung ganyang questionable practice na binabanggit ninyo? Yung 2025, itong pinakamaganda, ang maganda rito, kinukure ni Presidente. Kinukure niya. Tingin ko pwede ito si Senator Tito Soto, no? Kasi nasubukan ng tumakbo ni Senator Pampi Lacson sa bilang presidential, no? Dito nung nakaraang eleksyon ng presidential, no? At nanalo nga to si PBBM. So siguro sa 2028 pwede to si Senator Tito Soto, no? Kasi ito talagang alam ko walang absent to sa Senado at talagang walang bahid ng korupsyon. Wala tayong nabalitaan dyan at talagang nagtatrabaho. Kahit mismo nung naging Senate President siya, maganda yung palakad niya. Kaya salute ako dito. Pwede to, no? Kung hindi tatakbo yung pamangkin niya na si Vico Soto bilang presidente itong 2028 at in-announce na nga yan ni Vico Soto, ni Mayor Vico Soto, ito, pwede si Senator Tito Sent, no? Pwede to. Kasi mukhang maganda magiging palakad nito, lalo na pag galit sa korupsyon.
titino ang bansa, no? Maganda lang ilabas niya yung death penalty para sa mga dorobo ng kaban ng bayan. Tiyak matatakot yun. Marami siyang hindi nire-release. Lahat ng questionable sa tingin niya, hindi niya nire-release. Okay, meron pa sa Department of Health na may tandem ng mga ano doon, ng mga ano-anong pinunduhan na hindi rin niya pinaparelease yun. So, yun ang isang remedyo ron. Pero 2025 yan, wala kami magagawa dyan, 19th Congress. 20th Congress, hindi bumalik. Tito, di namin mapayagan. Pero paano gagawing mas transparent yung BICAM? Doon sa sinusulong niyo. Pagka gano'n, i-open natin ang BICAM not only to the other members of both the majority and the minority, but also the public, civil society, NGOs, the media. Dapat yan, ilagay natin online. Yun nangyayari sa BICAM. Makikita natin ngayon. Yung small committees. Dapat talaga gano'n naman dati pa eh. Dapat nung inumpisahan pa lang yan, ni-rules na nila yan. Kaso alam naman natin, mga nag-rules niyan, may mga plano talaga, kaya pinribate nila yan. Alam na kung bakit, di ba? Pero kung mga tapat sa bayan yung mga naggawa niyan, o nagbatas ng rules na yun na bawal talaga i-private, matitino yun pagka ganon. May pagbawal na yun? Yung small committees na totoo. Hindi lone committee. Kung small committee na let's say 3 senador, tapos 7 congressman, tapos open sa media, open sa public. Maganda yan. Para hindi masyadong marami nagsasalita. Tama. Pero kailangan open. Kasi pag dinamihan mo yung members... Basta lahat dapat ng kilos ng mga government official pagdating sa budget o pondo ng mga senators or congressman sa mga project, dapat naka-open yan, no? Naka-transparent yan. Para alam ng taong bayan talaga kung saan napupunta at kung makuha nila yung budget na yon, dapat pinaliliwanag pa nila yan. Kung saan talaga, kung ano yung mga pinaggastusan nila. Dapat ganun kahigpit pagdating sa pera ng taong bayan. Kasi wala silang pera dyan Pera ng taong bayan yung ginagalaw nila. At ang masakit, billion-billion. Ang both houses of Congress na nando doon, parang nag-ulit ng debate doon. Kailan nyo pala balak gawin po itong investigation na ito? Nakapag-prepare na ba kayo ng resolution for this? Yes, we have filed a Senate Joint Resolution. We call it the Senate Joint Resolution number 1 as we filed it. The BICAM deliberations will be open to the public, live streaming. Tapos yung magkakaroon dapat ng matrix of changes from the House of Representatives and the Senate and the NEP. Makikita yung comparison. Nangyari, saan gumalaw? Saan ginalaw? Diba? And then the minutes of the BICAM should be made available to the public. Incidentally, I filed a bill. Number 1 ko ba o number 2 ko ba? Number 1 bill ko. FOI. Oo. Institutionalized na. That was my number 1 bill. Institutionalized. Kasi pasok na dito yan. Yung minutes ng BICAM should be made available to the public. Because those are public records, those are public documents. Pera nila Pera ng tao na pinag-uusapan Maganda yung FOI bill ninyo Kaso, supported ba ni BBM yan? Usually, problema dyan sa House po Yung FOI, doon hindi nakakalusot yan Mapipilitan sila rito. Siguro naman marami naman sa kanila ang ngayon magkakagusto nito. After all this, di ba? Hindi naman lahat ng congressmen hindi merong itatago o hindi papayag sa ganyan. Okay naman yan. Wala namang Sana yung mga congressman talaga kagaya rin ng pag-iisip nito ni Senator Tito Soto, no? At ni Senator Ping Lacson na maging open lang talaga sa tao na walang tinatago, no? Pagdating sa pera ng bayan. For example, yung SALN. Di ba yung iba ayaw bigyan? Yan, isa pa yan, yung SALN na yan.
kay salin nila. Oo, pahirapan. Ayun, ipakita. Ayun. Nung ako Senate President, Yung ayaw ipakita, obvious na agad yung ganong klaseng government official eh. Alam mo nang gagawa ng kalokohan eh. Kaya ayaw ipaalam yung SALM niya eh. pag humingi ang media ng salin ng kahit sinong senador, ipinapaalam ko lang doon sa senador, binibigay ko yung kopya. Hindi ko lang nilalagay yung address ng mga bahay or properties nila. Pero nandun yung mga properties nila, andun yung laman ng salin nila. Ano yun, gusto ko nga kasi dahil open eh. Gusto ko, ika nga maliwanag sa taong bayan, yung mga binoto nila. Ano ba itong binoto ko? Ano ba ito? Mayaman ba to? Mahirap ba to? Kurap ba to? Magaling ba to? Gago ba to? Tama. Dapat makita ng mga Kurap taong ba to? bayan eh. Opo. Hindi, yun nga po lastly, no? Gusto kong alamin, kailan nyo ba balak isagawa yung mismong investigasyon dyan sa mga insertions na yan? Kasi, base sa mga kinikwento nyo, yung ibang mga nakaupong senador, mukhang kailangan mag-respondents din dyan eh. Well, as soon as possible. As soon as possible. Now, I expect a trigger to be a privileged speech of Senator Lacson or a resolution that will call for an investigation. Or at the latest would be the start of the budget deliberations, the hearing pala, hindi budget deliberations, the start of the budget hearings. At the very least, yun ang magiging mga trigger. Pwede. Any of those three can trigger the investigation. Well, abangan po natin yan dahil napaka-importante paksa po yan dahil pera po ng bayan yung pinag-uusapan dyan. Hindi pwedeng winawalda siya ng mga politiko. Oo, daming naghihirap, ang dami nagugutom pagkatapos flood control, tapos grabe, hindi ba? Grabe, sobrang sakit eh. Tito Sen, sana forthwith mangyari yan. Sa akin, kung kami yan, kung ako yan, forthwith na. Baka iba interpretation sa forthwith Kung ako yan, noong February pa yan. Okay, maraming salamat po. Senate Minority Leader Tito Sotto. Thank you very much po. Hopefully, tayo. Pasensya na po. Oo, makapag-usip uli tayo pagka medyo mas malinaw-linaw na kung anong nangyayari sa amin at sa bansa natin. Salamat, Christian. Sige. Salamat. Thank you very much for this opportunity. Okay, maraming salamat din sa PAX First ni Christian Isguera at kay Senator Tito Sotto. Maganda yung pag-uusap nila, no? Medyo interesting topic para sa ating mga mamamayan na talagang dapat nakapokus din tayo dito, nakabantay din tayo dito dahil ang lahat ng ginagalaw nila dito pera ng taong bayan talaga, mga taxes po natin yan, no? Kaya meron po tayong pakialam dito talaga, no? Dapat may karapatan din tayong magsalita kasi talagang obvious ang kurako talaga dito sa bansa natin talaga at mas lalo pang lumalala. Kaya nga dapat matuloy talaga tong investigasyon ni Tito Sen, nila Senator Ping Lacson. 'Di ba? Kasi para hindi na maulit. Kasi lumalala Grabe yung paglala, 'di ba? Pati nga sa impeachment, yung unang topic nila, dapat talaga matuloy din yun. Kasi pondo rin ng taong bayan yung pag-uusapan doon kung saan napunta. Doon pa lang, corrupt na yun di ba? Pero hindi pa naman kasi nakakatulad ng ating Vice Presidente. At sa side din naman ng ating Vice President, maganda rin sa side niya yun na ma-impeach siya para maipaliwanag niya kung saan talaga napunta. Kasi kung talagang wala siyang itinatago at walang masamang nangyari doon sa pondo na ipaliwanag niya ng maayos, di pagdating ng 2028 presidential, lamang panalo siya dyan, di ba? Pero dito kasi malalaman, para malaman talaga ng taong bayan kung saan talaga napunta yung budget na yon. Kaya dapat talaga matuloy yung impeachment at itong investigasyon dito naman sa corrupt din sa budget ng Kabanang Bayan sa pera, 'di ba? Yung budget na 142.7 billion in-insertion to ni Senate President ni Chis Escudero, no? Nakita to sa CCTV ng nung November 30 ata, Bonifacio Day, pumunta siya doon, naka-civilian. So doon pa lang dapat talaga pag inimbestigahan to, lahat yan mailalabas
at maitatanong sa kanya, no? Sana yung sinabi ni presidente natin nung SONA na dapat imbestigahan to, dapat talaga nakatutok din siya rito, no? Para hindi masayang yung salita niyang yun. Dapat may managot, dapat kasi siguradong may gumawa ng kalokohan no? Marami. Kaya dapat may managot, no? Kung wala ang bitay sa Pilipinas ngayon, makulong man lang kahit na matagalan, no? 20 years, mga ganon, no? Pero sana talaga mailabas talaga yung death penalty para sa mga nangungurakot na mga government official, 100,000 pataas, bitay agad. Taong bayan ang maghahatol, total may tig-iisa na tayong cellphone, di ba? Pwede tayong mag-vote doon kung bitay o hindi. Huwag na natin paabutin minsan sa hukom natin, no, sa Supreme Court. Kitang-kita naman natin na parang ngayon parang wala tayong 'di ba? Hindi natuloy yung siya pa mismong nagbawal na i-impeach si BP Sara. 'Di ba? Pera ng taong bayan yung pag-uusapan dito. Dapat nga inaano niya to. Kasi constitution din to ng Senado Marami pumigil dito, no? Na yung mga pumigil na yon, sila ngayon talaga ang mga gumagawa ng mga kalokohan. Kaya dapat maimbestigahan sila lahat, no? Ayun lang po, at napakahaba po ng ating video. Pero interesting topic naman at maganda yung pag-uusap ng dalawa nating idolo, no? Si Christian Esguerra at saka si Senator Tito Sotto. At ayun po, hanggang sa muli po, si Tio Paing po ito ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po.